Nakapos trump kayo! Ay! Ay, sino naman? Asik naman! Hey, congrats! Kaya naman kayo public na. Total naman na kami nandito na. Nakarating na sa girlfriend ni Carlos Yulo at Filipino-Australian vlogger na si Chloe Angeli San Jose ang pasabog na revelasyon ng ina ng Olympic champion na si Angelica Pukis Yulo. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito wala po sa liit, malaki ang amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita yung gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating nung dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yun na doon pala sila sa akin na mag-i-stay. Hindi rin totoo na pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe andun, yung nakabalandra daw yung puwet po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, kami po like, aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na gano'n. Ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yon para sa akin at disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. And yung sinasabi niya na so dapat wala daw pong outsider or guest po doon sa
apartment ko po. Di din po yung totoo kasi wala naman pong naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or outsiders sa loob po ng apartment po. And actually, invited po si Chloe ng former coach ko from Japan nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and dun kayo mag-hangout. Sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po yun, months before nun, kasi uuwi ako parang 3 days yun. Sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Sinama ko si Chloe, nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami, hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa Pangasinan. Like, po kami doon, parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya na yung sa bike. Because we didn't know what to do after nung kumain. Because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park. Yeah. So that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can just pause and read. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. And the last resort, my family made a group chat na kasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni Mama towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mama, what she had to say about me and our relationship. And then, after the group chat, she left, your mom left, and wala siyang narinig anything from my family. May recent interview po kayo na kinakongratulate niyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi nyo pag-wish well sa akin. Like, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on, at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpe-pray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Matatandaang nagpaliwanag ang ina ni Carlos Yulo kaugnay sa nagsilabasang mga kontrobersiya na may kaugnayan sa pera. Ayon kay Mrs. Angelica Yulo, walang katotohanan ang aligasyon laban sa kanya. Sinabi ni Mrs. Yulo, kapakanan ng kanyang anak ang kanyang iniisip. Sinagot ni Angelica Yulo, ina ng 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ang maparatang na siya ay mukhang pera. Sa panayam sa kanya sa gitna ng kompetisyon ni Kaloy, ipinaliwanag isa-isa ni Mrs. Yulo kung saan nga ba napunta ang pera ng kanyang anak. Ayon sa panayam ay hawak niya ang mga passbook ng kanyang anak, ngunit iginit niya na nakapangalan ito kay Kaloy. Ngunit nagulat umano siya nang biglang kumuha ng affidavit of law si Carlos para makakuha ng bagong kopya ng passbook at ma-withdraw umano ang mga pera nang hindi nila alam. Narito ang buong panayam sa ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Kinuha, hindi naman po yun talaga totoo. Kasi nakuha naman ni Kaloy ng buong buo sa BDO yung pera niya na nagkakahalaga ng 11 million. So nakuha niya yon. Nagpasa siya, since hawak ko yung passbook niya, no, nagpasa siya ng affidavit of loss, got it notarized, tapos pinasa niya sa BDO dito sa Maynita. So syempre sa kanya lang nakapangalan yon, no. Kaya may right talaga siya na kunin yung pera niya. Kaya lang kasi hindi ko ini-expect sa ganong paraan. Kasi binigyan ko pa siya ng benefit of the doubt na kukunin niya sa amin ng maayos. Na ibibigay naman namin. Kasi unang-una,
kung hindi ko siya ibibigay kasi kung after ako sa pera niya, no? December, as far as I remember, December 2022, nagpunta kami ng bangko, nag-update pa kami ng signature niya. Ngayon, kung ako, after ako sa pera niya, that time, kasi alam ko, iba na yung feeling ko eh. That time, sana sinabi ko sa kanya, mag-joint account kami. Pero, never kong sinabi. Hindi ko ginawa. So, ang sa akin is, alam ko pera niya yun, pinaghirapan niya yun. Kumbaga parang gastusin niya sa paraang gusto niya, gastusin niya sa paraan kung saan siya masaya. Kasi at the end of the day, lahat naman ng pinaghirapan niya, dapat siya lang talaga yung makinabang ng mga ano niya. So, yung may sinasabi rin kasi si Kaloy, no, maraming mga withdrawals dun sa land bank niya na ATM. So, hawak ko yung ATM niya na doon pumapasok yung allowance niya from 2013 to 2022. Pero during that time, nung mga 2013 to 2014, ang sinasahod lang niya from PSC is 5,000 lang. Then, after a year, naging 8,000. After a year ulit, naging 10,000. Until December 2019. Kasi nanalo na siya ng ano eh. Tapos nag-start siya na manalo, tumaas yung allowance siya nung nag-qualify siya sa Olympics ng parang 2020. No, it's 2020. So, tumaas. So, yun yung mga ano, pero kasi may mga ano dun eh, may mga withdrawals talaga doon na meron naman akong proof kung saan napunta yung ano, may mga malalaking amount talaga. Kasi pumasok talaga siya sa Gymnastics Associations of the Philippines way back 2020, no, na nagkakahalaga siya ng 488,000. At meron akong ano rito, deposit slip na nasa akin na ayun yung parang pagkakaunawaan nila, pagkakaintindihan ng gap between Kaloy, gap, and ano na yung sharing nila dun sa, hindi ko lang matandaan kung saan siya, pero ibinigay namin. Yung husband ko pa ang nag-deposit nun through PNB dito sa may Rizal. So, lahat po yun may pruweba po? Meron akong proof. Nandito sa phone ko na nasa akin, no? So, tas merong mga yung resibo din na kinuhanan ko siya ng ano niya, ng BDO Life niya. Na nabayaran ko na siya bago pa mag-maturity yung parang ako mag-advance payment yung ano niya. Even to Sun Life, na dalawa yung ano niya, insurance niya. Kasi syempre iniisip ko, for his future, meron din siyang makukuha, no? So, yun yung inaano ko lang sa kanya na meron din akong resibo ng mga yon, and yung passbook na hawak ko, na nandun pa, yung 11 million. Kasi hindi ko naman siya ma-withdraw, kasi kay Kaloy lang siya nakapangalan. 70,000 na ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon, as of now, no? Kasi, ano niya yun eh, ang tawag dito, cash incentives niya yun ng World Championships 2021. So, sa akin ibinigay ni Ma'am Weng, kasi, ayoko mag-ano, no? Siyempre, alam mo na, ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. So, yun yung ano, so sa akin ibinigay. So, ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is, baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, inano ko siya, diniposit ko siya under my name sa BPI account, dito sa may BPI, dito sa may Vito Cruz. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Na nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng isoli yung credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya. Otherwise, kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano ba daw yun? Sabi nila, for approval pa. Kung kasi isa-surrender ko lang naman yung credit card na yun. So, intact yung mga pera niya. Sa tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak niyo ni Kaloy? Sa anak niyo na si Kaloy? Ang naging mitsa lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Yung girlfriend. Kasi, yes, oo. Lalong lumaki, tapos na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa
Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Raylan, yung coach niya, tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Eldred lang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So yung mga outsiders dapat wala doon, especially yung walang kinalaman sa training. Oo, tinanggap niya, pinakita ni Kaloy, tinanggap niya, nandun yung mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko yung anak ko, isa lang siya, para lang siyang studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit na nga siya. So patutulugin ko yung anak ko, menor de edad, kasama siya at yung babae. Diba? Pangalawa, si Miguel, hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na, Angelica, mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, mahirap, puro lalaki eh, 'di ba? Na anything na mapatingin or something, actually yun din yung sabi ni Coach Mone, no? Baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalat, maging masama yung bata. 'Di ba? Yung doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila. Sila, yung papa ni Miguel, kaya hindi niya talaga i-allow yung mga ganong. Pero dati ma'am, naging okay kayo ng girlfriend? Or una pa lang talaga? Una, parang medyo okay kasi nagtatawag-tawag na sila rito ni So, hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? Na parang okay lang, na parang then nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, alam ko gusto nilang makasama. Gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because of pandemic, di ba? Ilang yon. So, syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya, na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi talagang, medyo nalulungkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari yung, namin ni Kaloy, so parang, even yung youngest ko, yung eldest ko, yung medyo si Eldro, medyo ganun lang yan eh. Hindi ganun kalalim, katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim yung galit na nararamdaman ng youngest ko kay Kaloy. Ma'am, mensahe nyo na lang kay Kaloy, ma'am, ngayon. Kung mensahe, ano bang mensahe mabibigay ko sa kanya? Na parang kasi lahat naman sinabi ko na eh, no? Kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta ang alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko, na wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang kasi naman namin ininvest sa bahay ng para, diba, na makita din niya na eto, kahit sa bahay ma'am, pwede niyo pong yun yung sa bahay na pwede mo masabi na, ay, may remembrance ako sa pera ko. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time na magkakaroon sila ng cash incentives, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo yung merong maaalala nyo na ay galing to sa palarong pambansa, ay galing to sa ganito kong cash incentives, ay galing to sa Ma'am, pag sinabi mo kung hindi aaray yung bulsa, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.